Gusto mo bang maging matagumpay sa negosyong pinaplano mo? Bago ka magsimula, kailangan mo paghandaan ang lahat ng aspeto para masiguradong magiging successful ka. At kung paano yan, you got to watch this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Isa sa pinakamalaking hakbang na pwede mong gawin ay yung pagnenegosyo. Pero tulad ng ibang bagay, kailangan mo munang pag-aralan ito na mabuti. Bakit? Marami po ang mga negosyanteng nagtatagumpay pero marami rin po ang nabibigo. Kaya naman sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga kailangan nyo malaman at mga tips para kayo magtagumpay sa negosyo. So, wag na natin pahintayin. Number 1, evaluate nyo muna ang iyong mga finances. Kailangan muna syempre, check mo muna yung financial status mo bago ka magnegosyo. Syempre, kung wala kayong ipon, di ba? Paano ka talaga mag-uumpisa? Kunyari, kinakailangan mo ng 500,000 to start the business. Ang plano mo ba ay talagang utangin to? You know what? As a startup, no, kung wala ka pang proof of concept, I really discourage you, ikaw na nakikinig ngayon, huwag mo utangin yung 500,000 mo. Bakit po? Kasi nga, pag nag-umpisa ka ng isang negosyo, anong chances mo na ito ay magtagumpay? Mataas o mababa? Pakitype lang sa comment section. First time, wala ka pang alam. Siyempre, mababa. Di ba para ka na nag-drive ng sasakyan the first time, mas malaki ang chance na mabangga ka. Tama? Kaya nga likewise, kung nagkamali ka sa 500,000 at inutang mo yan, na wala na yung principal mo, nagbabayad ka pa ng interest. Kaya mas maganda po na kung gusto nyo mag-umpisa kayo sa isang amount that you can really afford to lose. Just in case na magkamali po kayo, na wala lang ang principal, wala kang binabayarang interest, at pangatlo, makaka-recover ka. Does it make sense? If it makes sense, type make sense sa comment section. After you evaluated already your finances na meron kang konting puhunan, do market research. Ito yung sa pinakamahalaga na dapat mong gawin. Alamin mo kung may demand ba ang produkto mo. Ano ba talagang problema ang sinusolve ng produkto mo. Halimbawa, ang gusto mo ay fashion. Okay, next. Ang target market mo, yung AB or CD market. Ang AB, may pambili, di ba? Kahit na magkano yan, bibili niyan. Ang CD, medyo price sensitive yan. Kung sinabi mo CD, ay syempre, mas maganda, mag-ukay-ukay ka. Ukay, overrun clothes. Di ba? Kaya importante po yan. Kasi pagka yun ang target market mo, mas affordable po siya. Kaya nga, kilalanin mo muna kung sino talaga ang gusto mong tulungan. Pangalawa, kilalanin mo rin yung tinatawag na competitors. Diba? Alamin mo kung paano nila ginagawa ang negosyo, paano sila magpresyo. Kaya nga, huwag magmamadali po sa pagbubukas ng negosyo. I-research muna ang market, ang target market, ang competition, ang presyo. Pumunta kayo sa mga tiyangge, online platforms. Alamin nyo muna bago kayo pumasok. Pangatlo, para talaga magtagumpay ang iyong pinaplanong negosyo, mag-umpisa ng maliit. Huwag yung biglang malaki, biglang yaman ang gusto mo. Kasi minsan yan po tayo nagkakaroon ng problema, hindi tayo makapag-umpisa. Gusto natin one time, big time. Gusto natin may pwesto. No, sandali lang. Ang unang kailangan mo nga sa totoo lang gawin mo is to test the product or service na ino-offer mo. Diba? May proof of concept na ba? Tinatanggap na ba? Kaya nga, mas maliit ang risk, di ba? Pag hindi ka talaga nag-i-invest ng malaki. Ito yung tip ko po sa inyo, Ang gawin nyo po, mag-launch lang kayo ng pilot version. Example, magbenta ka lang sa online platforms. Mag-buy and sell ka. Bumili ka lang ng ilang pieces. Tapos, i-post mo. Tignan natin kung may bibili. Uy, kung may bibili. Uy, tuloy na natin. Di ba? And then number 4, bago ka pa mag-umpisa, gumawa ka ng business plan. Dapat meron kang, kahit basic lang, ano ba yung blueprint ng negosyo mo? Kasama na dito yung target market, kasama na dito yung marketing strategy, tapos yung expenses mo, yung P&L mo, profit and loss margin. Diba? Kailangan maipaliwanag mo yung plano mo. Mas maganda po talaga kung meron ka talagang plan. Kaya nga ito lang po ang tip ko sa inyo para makagawa ka ng tinatawag na magandang business plan. Gamitin mo yung tinatawag na SWOT methodology. SWOT, S-W-O-T. Ano itong SWOT na ito? Strength, weakness, opportunities, and threats. Ano yung strength mo? Ano weakness mo? Anong opportunity na sa'yo? Ano yun naman ang kahinaan mo? And threats mo? And then also, check mo rin competitors kung ano ang kanilang SWOT analysis. Diba? From there, you can position yourself. And then, ito po yung pinakamahalaga para sa akin, no? Kung gusto nyo talagang maging matagumpay, I always tell people, there's no shortcut for success, but you can cut short your learning curve. Paano? Siguro,
ang pinaka-best niyan, kumonsulta ka sa mga matatagumpay na negosyante. Marami kang matututunan sa kanilang karanasan. Hindi mo kailangan ulitin ang mga pagkakamali na nagawa nila para sabihin mo, ikaw ay magkakamali. Makipag-network ka sa mga experts na yan. Sumali ka sa mga tinatawag na business communities, online forums. Makipag-usap kayo sa mga tao may parehong interest para makakatanggap ka ng guidance and mentorship. Makakatulong to sa inyo para lumawak pa ang connection mo at madagdagan ang kaalaman mo sa negosyo. Grabe. Kaya nga sa uli, ang pagnenegosyo po ay may kaakibat na risk. Kung hindi kayo handa, wag muna pumasok. Pag-aralan nyo muna mabuti. At kung ikaw na pag-aralan mo, nabuo na ang iyong loob, kaya nga, let's go back and rewind. Ayos na ang iyong tinatawag na finances, nag-market research ka na, tapos willing ka na mag-umpisa, may business plan ka na, tapos nag-seek ka pa ng advice. Nako, jack na jack ko, tataas ang chance mo na ikaw ay magtagumpay. At kung nakatulong tong video na ito at gusto mo pang ibang negosyo tips, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga videos. At panoorin nyo na rin po ang mga kapatid, yung mga interviews ko with the successful entrepreneurs. Like for example, yung billionaire na si Ever Bilena. I-search nyo na sa YouTube, Chinkitan and Steve C. Chinkitan, Bonnie De Jesus, Chinkitan and Francis Kong. Ang dami nyo pang matututunan. Kaya mga ka-friendship, maraming salamat po. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.